So, welcome, Yes, sir. Sir Buddy. So, you're welcome sa pinagawa naming sweep ng Irrigators Association. Yan, si So, Sir Dante Lasatin po. Sir, ang position mo, sir, ay Regional President ng Regional NIA President. UPRIS. Opo. Yan. Yung UPRIS, ibig sabihin nun ay... Upper Pampanga River Integrated Irrigation System. Ayan. So, ako pong tagapangulo ng rehiyon. Ng buong region, sir, no? UPRIS is considered as one region, special region. A special Because region. UPRIS, we have 147,000 hectares. Bulacan, Tarlac, Pampanga, and Nueva Ecija. I see. Parang Yun po sub-region siya. Opo. The biggest The biggest. all over the Philippines. Ito talaga yung concentration ng malalaking rice farms. This is the rice granary of the Philippines. So tuloy po kayo, sir. Sige, sir. Silipin natin So, yung si SWIFT. Sir Ang ibig Buddy, sabihin apo. ng SWIFT ay Small Water Impounding Impounding Project. Project. Yeah. Ayan. So let's go. Sige, sir. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mga ka-agribusiness, pupunta po tayo sa Cordillera from Kalinga, Apayao, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Kung sino interested na ma-feature, contact us 0917-827-7770. Bago sa akin to sir ha, yung impounding ay nasa lowland. Yes, sir. Paki-explain nga sir, bakit kasi ang nakikita ko sa Balungao sa amin, sa Pangasinan, ang mga sweep ay nasa Upland. kasi nga tinatrap nila yung mga spring. So dito sa inyo, iba naman ang kwento. Iba, sir. Bakit, sir? Itong Kasi lugar yung- po namin, ito ay Barangay Nagpandayan, Gimba, Nueva Ecija. So nung may bayad po yung patubig, Opo. kasi nag-decide ako na dito na rin lang ang buhay ko sa pagsasaka. So nakita ko itong mga creek, mga sapa. Ang lugar po namin is Cats Basin. Cats Basin po to. So tuwing mga tag-ulan ganyan, dito dito talaga yung mga tubig. Yes sir. Kahit na tag-araw, pag yung nung nagkaroon na ng daloy ng tubig ng NIA, lahat po ng tapong tubig ay dito napupunta. Pumupunta. So that time na may bayad pa tubig, yung naiipon po naming pera na incentive, naisipan ko na ipagawa na lang po tong mga chick structure. So ito, From your incentive talaga, sir, yung Opo, ginamit opo. nyo. Ginamit namin. So nakapagpagawa I see. po ng 7 sweep, 7 Na ganito. ganito. Ano pong area ng ito like sir ito? Ito kagaya po Gaano yung kalaki creek. to? Ito po ay may luwang na 11 hectares hanggang sa may upstream. Oh. Lahat po ng tapong tubig wala pong nasasayang, dito po lahat pumapasok. Ito na po yung isang ginawan ko ng program of work as of now na inabot ko na rin kay Sir Admin para i-rehab po itong kasi silted na po siya. So duman man po yung tag-araw at El Nino, hindi po natuyan ito. Oo. Hindi po natuyan ito. Ang pinatutubigan dito ay napakaluwang. So yung talagang total requirements ng tubig na from main canal, hindi na po namin kinukuha. Dito na lang yun. Wala pong nasasayang na tubig. Pinapasok namin lahat sa mga sublateral. Lahat po mula po doon sa taas, we have 13 IAs. Ito po ay Division 5 ay may 18,000 plus, pero lahat ng tapong tubig dito po lahat pumapasok. Wala po nasasayang na tubig. So ito yung sinasabi ko kay admin na i-rehab namin at sayang. Masasabi natin na nag-start lahat to sa initiative ninyo. Opo. And then from there, pumasok ang mga suporta ng gobyerno, ng NIA. Timely na nawala na po yung bayad patubig, kaya hindi na namin natuloy na na-rehab. Total, oo nga. nung nawala na po yung bayad patubig, ito na, hindi na namin siya na totally rehab kasi wala na po kaming pinagkakitaan. So ngayon lang po nag-start yung ipinasok
namin ni admin na dagdagan yung subsidy incentive namin. So naging 500 okay naman at doon umulit kami mag-umpisa. Pero as of now, hindi po namin kayang i-rehab ito dahil malaki siya. Malaki. Ito yung ihingi po natin ng tulong sa ating pamalan, especially kay admin. Ano po sabi ni admin? Anong plano dito? It is small amount lang naman po to, para nasa 20 M lang, kaya po to. Pero Kaya na. pinatutubigan, napakalaki, napakaluwang. 20 M per impounding. No, kahit ito lang siya. Kahit Ito lang muna. Kahit ito lang okay na. Ang patutubigan po nito ay not less than it's almost 1,000 plus hectare. Malaki. So. Wow. Pero pag at that time parang hindi lang, umabot ng 2,000 plus ang pinatutubigan nito. Dito nga tayo, sir, sa banda para walang Meron kuryente. dalawa sir ito. Meron pa isang may Sige, ganito sir, to. puntahan Yung isang natin. outlet going to Likab, yung isa. Imagine mo, sir, kung hindi mo ginawa to, totally Patay, waste sir. na to. Wala na Oo, to. Patay sir, yung mga magsaka patay. So during the drought season, itong nakaraan na drought season, nagamit nyo lang. Nagamit na namin. Sir, ganito kasi ang ano sa amin, ang panahon, nung wala pang patubig, Opo. pag walang patubig during wet season, nagtatag-araw ng month ng August. Talagang naglo-long drought. Gumagamit yung mga tao ng bomba, napakamahal ng diesel at consumption. So iniisip ko, nang hiram ako nun ng bulldozer, so pinus yan. So nagawa. So nung may bayad patubig naman, pinagawa ko sir yun. Pero napakabilis dumami ng damo. Oo. Kasi swamp. Oo sir. But ito, sir, itong property na to, government property yan? Oo, Itong sir. mga lupa na yan? Creek sir yan, creek. Creek talaga. Ever since yan. So ito need na ma-rehab talaga. At ang magbibinipisyo po rito ay napakaraming. Ilang in terms of how many farmers po yan, sir? Ang beneficiaries. Dalawang nito? IA po makikinabang dito. Basta Oo. ito na po sa kwentada ko rito, not less than, umabot is almost 2,000 hectares. Yung isa, Malaki. going to Likab. Opo. Kasi yung kanan sir natin dyan, Likab area na, nakikinabang din po. Ilang hectares din yan? Siguro sir, ang makikinabang dyan, baka hindi bababa ng baka nasa 500 up. So mas malaki ito. Oo sir. Kasi ang tubig namin sir dito umaabot ng Victoria Tarlac. Ito yung isa sir na check. Ito yung isa. Oo sir. Ayan sir. Saan pupunta? Galing dyan din ng tubig. Ito galing din sir dito. Tapos pasok dyan. Opo. It is going to Likab area. Likab Nueva Ecija. Another town po yon. Likab is another town? Yes sir. It is part of Gimba. Pero, pero pinatutubigan ko yung part ng Likab dahil dito. Pag wala ito, patay din yung mga area ng Likab. Yun. Itong structure na to, part na to ng structure ng irrigation ng NIA. Opo, hiningi ko na po yan kay sa panahon po yan nung buhay pa si manager Alexander Coloma. Kasi nakikita naman nila sir yung idinadaing ko, hindi naman personal kundi for the many. Ang magbibinipisyo for mga magsasaka. So lahat yan, sir, tubig yan? Tubig sir Tutuusin. yan. Wow. Di na muna silted na siya. So ito yung idinadaing So ko. talagang ano to? I-disilt lang yan sir. Diesel talaga. Didisilt Kailan daw po lang. umpisa nito, sir? Pag-usapan sir namin ni Sir Ni Admin Admin. Eddie. Opo. At kasi sayang naman po to. Duman yung El Nino, hindi na namin kinuha yung water requirements dun sa main canal. Dito lang. Oo. Ano po to? Etong creek na ito ay hanggang dun sa barangay Tampak Uno. Yung dinaanan sir ninyo kanina. Mahaba. Magandang i-rehab sir ito eh. Pag na-rehab ito, pwede pang karga ng fish cage. Tapos pag, for example, pag may budget ang gobyerno, pag ito nagawan to ng itong embankment na concrete siya. So sa ibabaw, pasyalan at night. Pwedeng boulevard maganda. Kasi diretso ng ganun sa mga ilang barangay na po yung dadaanan nito. Ay lang po yung highway yung dinaanan nyo.
Yung pinanggalingan natin kanina. Ang pinanggalingan po, hindi dyan lang. Tapos hanggang doon sa may tulay, kahit itong isang side lang yung magaw ng concrete, magaw ng protection dike, then masimento. Sa gabi maganda rito. Eto, at the same time pwede. Hindi marami ring isda dito, sir. Ay, marami po. Mga hito, dalag, Opo, dalag, dito. karpa. Marami rin po. Kasi eto po, pag yung, eto pong lugar na ito, pag yung kahit walang ulan dito sa lugar namin, pag umulan sa taas, puno po to. Pag nagdagsa yung tubig, during yung walang tigil yung magbabaha siya, parang dagat Lahat. po to. Hanggang doon sa part ng sumasakay po kami sa bangka. Ito po yung na-mention ni Admin Eddie. Nag-usap kami na marami talaga yung mga tubig na nasasayang lang. Ang Oo, ending ng bawat tubig, papunta lang lagi sa dagat. Apo. Samantalang pwedeng itrap para magamit. Eto sir, wala nang sasayang na tubig. Kasi nung nag-stay na ako dito, pinag-aaralan ko, during tag-ulan, Opo. noon pag August, nagda-dry siya. So para hindi na gumamit ng bomba yung mga tao. Ito na lang. So nanghiram ako ng bulldozer nung kay Congressman Diaz that time. So okay naman. So ito need na ma-rehab. Ito na. Pero kayang-kaya ni Sir Eddie ito. Small amount lang to. Yung sapaw na sinabit Masyadong ko. maliit yung amount compared doon sa laki ng benefit. Yes sir, opo. So puntan po natin yung iba na pinagagawa At sige sir, po namin. sige sir. Puntan po natin. Sir, sabi nyo nag-OFW rin kayo? Saan kayo galing? Galing po ako ng Taiwan. Twice po akong bumalik. Anong trabaho nyo doon? Sa airline company po ako. Kasi dati po ako sa Philippine Airlines. Oh, I see. Ano yung trabaho nyo doon? Sa paano? Sa EOD po ako noon. Sa Engineering Operation Division. I see. Matagal kayo na OFW? Saglit lang po ako. Mga ano lang po ako ron. Less than 10 years. Matagal yun ha? Nakadalawang balik lang. Nakadalawang balik. Opo, sa hirap ng buhay po namin dito sa bukid. Kaya, nung bumalik ako, nag-decide na magbukid na lang. Magbukid. Talagang passion mo ang farming, sir? Ako sir, kasi wala akong amo. Kaya pinagtiyagan ko nagpaalila sa abroad pa nagkapuhunan. Nag-ipon ka talaga? Oo sir, opo. Madali lang pong mabuhay sa bukid. Alam mo naman sir tayo mga Ilocano. Madaling hindi maselan. So, hindi totoong hindi kumikita ang farmer, sir, ha? Opo, hindi po totoo yun. Hindi totoo. Nandito sir yung sa kamay ng isang tao, yung talagang ikauunlad mo. Ano, sir, ang sekreto para ang isang farmer ay umunlad? Para hindi yung sinasabi nila ang farmer ay mahirap. Sir, ako tinuturing ko mahirap pa rin, pero sa likuran kasi ng bahay ko sir, nagtatanim ako ng sariling gulayan para hindi pa siya bibilin ko. At ako mismo lumulusong sa bukid para mangisda. Ano yun? Meron po akong nilalagay sa likuran po namin sa bukirin ko. Na kung tawagin yun, meron akong Skylab, meron akong screen. Skylab? Ilalagay ko lang po sa umaagos. Early in the morning, pupunta ko na siya, puno na ng isda. May isda na? May isda na. Galing irrigation yung tubig na yun, sir? Hindi? Halo-halo na po, galing ng tubig ulan sa galing irrigation. So may isda ka na? Opo, yung lugar po kasi namin, Itcas Basin po to, malapit lang po ang magkarugtong po yung mga sapa rito tsaka ilog going to Pampanga River. So napakaraming sari-sari isda. Talagang ano yan, sir, no? Wild na mga isda na yan, no? Hindi opo. inaalagaan. Ito, malalaki na pong isda rito. Ito. Baka sinlaki na ng hita, ang mga dalag Ito? dito. Opo. Hindi po natutuyan yan. Ngayon, pag nag-decide si Sir Admin Eddie, subject for rehab, so babagbagin ko ulit po yun. I-drain ko ulit yan para matanggal po ulit yung mga tubig. Tsaka po natin i-dredge. Sir, ha, pag inumpisan nyo to, balikan ko, ha? Ay, sige, Gusto sir. kong makita yung, Sir. yung development. Ito upuan sir namin ni Sir Admin. Small amount lang. Pinagawa ko ng pauto, it's only 20 m. Marirehab po to. Napakalaking volume ng tubig. Pinasara ko lang pansamantala kasi yung mga itik nakikialam din.
mga mag-iitik. Ito na yung mga kanal. Opo, ito na yung kanal. Puntahan sir natin yung mga proposed na pinagagawa po na. Opo. Saan ba tayo kanina? Dito. Dito na po tayo. Ito yung going to barangay proper. Na barangay Nagpandayan is one of the biggest Barangay. barangay in town of Gimba. We have 64 barangays here in Laki Gimba. pala ng Gimba. Opo, pero ito yung pinakamalaki Oh, I see. na barangay. Bali, ilan lahat sir ang pinamumunuan mo? Ano sir to, buong UPRIS, 6 na division. 6 na division. 6 na division and then with content of for 147,000 hectares. Part of Bulacan, Tarlac, Tarlac, Pampanga. Pampanga, and Nueva Ecija. Ako po yung utusan nila, sir. Ako yung tagapangulo. Ganun talaga ang ano sir, ang Pero leader. ako consider na utusan po nila. Dito na po ako masaya. Kawang gawa. Okay sir, Kaysa- saan tayo next pupunta? Diretso na sir tayo dun sa kwan. Ito reservoir number 1. We have reservoir number 2 and 3. Okay. So tapos hihimpil na tayo sa may General Assembly. Sige pa. Bugbog na rin tong sasakyan mo sir sa serbisyo. Oo. Kaya ang aking panghanap buhay sir. Buti sir, organize Opo, ang farmers nasa dito. humahawak po yun. Nasa mahawak talaga, no? Ako mo pinakikiusapan ko na lang sila na gaya may mga kasama rin po ako pero sabi ko nga baliktad ko minsan ako yung pinakabata ako pa yung umaawat sa inyo. Iba po kasi yung from chug level yung sa turnout sa service area group doon sir ako nagmula and then mula pa doon kailangan from time to time, nagmi-meeting yung isang grupo na magsaka para hindi po magpatay, hindi mag-away-away. Doon sa paggamit ng tubig. Opo, nandun. Makikita nyo mamaya, i-discuss ko mamaya doon sa General Assembly. Opo. So ilang cropping cycle po dito sa town? At sir, ngayon dalawa lang. Dalawa lang. Pero pag yung napuno yung dam, mag-ano sir kami, magtatatlo kami. So, sa bawat ngayon sir, this coming dry season, meron kaming pinoprogram kami lang sir by means of admin Eddie. Opo. Itatry po namin yung Ito na dalawang dayatan, dalawang sakahan sa tag-araw. Oo. Tapos itong wet season na ganito. So Ito na yung change of calendar. opo, Na planting calendar ng yes, sir, rice. opo, yung sa cropping season babaguhin po namin. Kasi ang tag-araw nandoon yung magandang ani. Correct. At saka itong tag-ulan, andito yung very risk. Opo. Risky. Kasi nandito lahat sir, yung ulan, bagyo, Tapos catch basin pa. that's basic. Ito sir, lubog lahat. Sa building na yan sir, ito bahay ng hipag ko, wala naman dito, nakatira na sa abroad. Oo. Tapos yung bahay kong kubo-kubo sa harap, ito yung bukid ko sir, ang gandong. Bukid mo to sir. Ito na yung bukid ko sir. Buti may mga ganito ka po. Sir, may alaga tong kalabaw. Di ba kasi mahirap nung kunin yan kasi dahil sa durog na yan sa harvester. Ako sir, yung mga tauhan ko sa bukid, sila yung kumukuha. So ito yung likuran ko sir. Ito yung likuran nyo. Nagtanim sir ako ng mangga, hindi naman nagpo-prosper. Kasi na Ito. climate change na. Biglang tinamaan ng ulan, Oo. patay lahat yung bunga. So sir, ganito ito, yan sa likuran ko sir. Mayroong isang pitak na binabakuran ko, kinakargan ko ng itik, manok, bibi. Siya pa hindi ko bibilin sir. Yung May karne ka yung na. itik lang na araw-araw mangitlog, yung 10 itik lang sir, hindi na kayang kainin. Hindi mo na kayang abusin. Hindi na kayang ubusin. May manok din sir ako dyan na native, may bibi, lahat. Ako mismo sir, nang alaga. Everyday yan, tuwing umaga gigising ako. Yun, liba. Tapos ako mismo nag-aasarol sa mga tatamnan ko. Kayang-kaya naman sir, natutusin. Opo, kaya madali lang. Kaysa bibili ka sa palengke ng gulay, napakamahal, magtanim ka na lang sa likuran ng bakuran.
Well, sa Ilocano, ano Yan, yan, sir, ang buhay normal. natin. Oo. Normal po sa atin. Yung ibang region, yan ang ano, Yung ayaw mabilad, sir. Ayaw masira yung kutis. Sir, hindi naman siguro, yung hindi lang ba kultura. sa atin, sir, na Ilocano, Kultura yan, Ako, no? Parang sir, part yan eh. kahit ilagay mo ako sa aircon, hindi magbabago yung kulay ko. Ito na. Talagang kayo manggina talaga. At saka masarap yung sariling tanim na gulay, sir. Opo. Pesticides free. Oo. Walang chemical. Yung pag pinawalan yung tubig, yun, sir, may malakas lang rito, punulat ng tubig, sir. It Ito, is going ito. to Victoria, Tarlac. Ayun, pinatutubigan sa natin, maluwang din, sir, yan. Ang main tubig from the irrigation galing ng Pantabangan, sir? Pantabangan, sir. Pantabangan ng pinagalingan. Pantabangan. Paano natin babaguhin yung buhay ng mga magsasaka? Katulad mo, magsasaka ka, pero progressive ba? Ano, sir? Paano natin gagawin yun? Ako, sir, hindi naman talaga agriculturist. Ang ugali ko, sir, pag may nagpunta mga technician, galing ng barangay, yung mga nagpapatrain Oo. about yung mga makabagong teknolohiya, Oo. napupunta ko. Pinupunta mo talaga? Talagang pinag-aaralan ko. Tapos, pinag-aaralan ko, sir, yun. Ina-apply ko talaga. So, doon ka napatunayan na sa panahong ito, pag hindi ka susunod sa makabagong teknolohiya, mapag-iiwanan ka. Mapag-iiwanan ka talaga? Hindi mo makukuha talaga. Hindi na uubra yung dating knowledge? Yung dating practice na natin, hindi na sir Hindi uso na. yun. Hindi na uso yun. May iiwanan ka. So, sa ako mismo, sir, hindi man ako, sabi ko nga, hindi ako agriculture. Pero, nagre-research, sir, ako. Oo. Saan tayo? Hanggang sa, dito, sir, hihimpil tayo rito. Dito? Oo, sir. At titingnan natin yung sweet na pinagagawa. Okay. Kadante, Yes, saan sir. ba nagagaling yung impression na ang farmer mahirap, kawawa? Bakit laging ganon ang naririnig natin? Patawarin, sir, ako. Kung minsan, parang gusto kasi ibang mga magsaka, puro dole out. Ayaw ng Puro puro dole out nila. Pero ako, sir, kasi, talagang, kasi ito na yun, sir, yung buhay ko, kaya ang ginagawa ko. Sariling research na talagang paano ko unlad. Oo. Yung sa likuran ng bakuran ko, napi kong gulay. Marami kong alaga. In short, nasa tao talaga yun, sir. Nandito, sir. Yung paglaya mo. Masayo. Ay, kasi sir, ito, Mm. ay, wala tayong dadaanan, sir, dito, Saan tayo dadaan? Pero sabi na yung tumungtong dyan, sir. Kaya Medyo, naman. ano pa naman siya, medyo dry siya. Kaya naman, sir. Dito, sir, matigas naman to. Ito, sir, kaya niyo. Kaya yan. Ilocano. Hindi, sir, sandali. Mabalin namin. Hindi, kaya na, sir. Baka lumubog, sir, yung paa mo dyan. Okay. Itong sweep na to, sir, sino may project nito? Project, sir, ito ng DP. Ah. Pero etong creek, sir, na ito, meron kami existing dito na pretel, mga sinauna. Mm-mm. So Laki. dahil dito na rin po ako pinag-aaralan ko po lahat ito nung tumira na po ako rito, galing ako ng nagpalila nga sa ibang Opo, bansa. opo. Pinag-aaralan ko to. Nung na-install na po yung kanal ng NIA, so meron kami existing na pretel dito. Oo. Tinest ko na pinulak yung kawayan namin. Kasi puno ng kawayan to. Ito. Kasi sir, ito lupa namin yan eh. Sa likod. Sa likod po dyan. Ngayon, tinesting ko. Hindi sa Como may lupa kami dyan, pero hindi Oo. man ako makikinabang sir dyan eh. This is part of Victoria. Dito. So, trinay ko. Pinapulak ko yung, naka-video kami, pinapulak ko yung dalawang puno ng kawayan namin. Chinek namin yung tubig. Sa pamamagitan lang ng puno ng kawayan, tsaka nag-sandbag kami ng ipa. Oh. So, successful siya. Oh. So, ito, trinay ko ulit. Nung tumakbo na yung tubig nitong dry season, nag-sandbag kami. Ito, sir, ito, nasa 2,000 bags. Sinandbag namin. So, successful siya. So, sabi ko kay Sir Admin Eddie, Sir, sabi ko, gumawa ko ng PAW, saka resolution. Amount of 5.2 M. Gawan mo, sir, ako ng check ito. Tama-tama, yung embankment, ginawa na ng DP. So, ito na, sir, son. Na-improve na siya. Lalong pakikinabangan namin. So, ayan na, sir, yung nahingi ko kay Sir Admin Eddie. Ayan na, ongoing na, yung check Ongoing na structure. construction. Now, itong tubo na ito, kinausap ko rin yung DP.
King, ito. Ako yung DP. Sabi ko babagbagin Itong namin tubo. yung, kakargan namin ng tubo. Kasi yung design nyo, sabi ko masyadong mataas, hindi makakapasok. So ito sir makakapasok. So pag natapos sir yan, pag may ulan na malakas, check lang yan. Puno sir ito, napakalakas ng tubig nito. Pero sa bandang, ito yung number 3, meron pang, may pinagawa pa ako dyan sir na isa. So nirehab din. Napaganda nung ginawa ng ganito ng DP. Yung public works. Mahaba sir to, hanggang doon. Ilang kilometers to Kadante? Ano sir to, it's more than, I think, nasa parang less than 2. Less than 2. Nandoon, ongoing din pong ganito ang ginagawa. So punta sir natin doon. Sige, sir. Puro testing lang sir ito, puro successful naman. So nag-final na kami kay admin. Ito yung mga masisipag natin mga chairman ng bawat butasan. Ito sir, likab na po yan. Likab, part of likab na po yan. Pag kahit walang ulan po dito sa amin, pag umulan dito sa upstream, ano sir to, parang dagat yan, hanggang doon sa may dinaanan sa may highway. Yung sa paglagpas ng sa Quezon, dagat, parang dagat po yan. Ito na sir. So maraming salamat Sir Eddie, Admin Eddie Guillen. Yes, Sir Eddie. Ito na sir yung ating check gate. Nag-ano sir kami na kumare. Huwag muna umulan na malakas kasi abutan to. Abutan. Kailan ang expected na tapos nito, sir? Pinapast track sir namin to para kasi abutan ng tubig sir, napakalaki ng volume na tubig sir dito. Kaya may copper dam po kami sa taas. Pero pag talagang dadagsay ng tubig, malulunod sir ito. Nabisita na ni admin ito? Hindi pa sir. Pero Kanya galing sa nakita. office ko siya yung pinanggalingan natin. Oo. Pero saksi ka na sir, yung idinadaing ko ron. Aba. Sayang sir yun. 1,000 of hectares ang makikinabang dito going to part of Licab and then Victoria. Pero ito ay sakop ng Nueva Ecija. Ni ano? Gimba, Nueva Gimba. Ecija. Ito yung barangay nagpanded, the biggest barangay of Gimba. So let's go sir sa Okay, ano sir. na tayo. Ganda. Pwede yata tuman dito. Dito. Na lang. Baka may Okay lang, baka sir. Pakilabas kami. Bait. Pagpagwapo kan sama nun. Sir, tanong ko lang. Yes, sir. Paano mo nakikita yung mga ganong klaseng problema tapos na i-convert mo into solution? Wala pang irrigation nun sir. Nung mag-stay ako dito na tumagal. Oh. Talagang pagsasaka rin naman ng ito na yung Coming from your own problems doon sa Oo farming sir, kasi mo. nararanasan ko yon. Nararanasan ko yon. There are so many professionals dito, mga pag nakatapos, alis na sila. Alis. Mga nagpalimbo, nag-manager ng bangko, mga nagpupunta na sa iba-ibang lugar. Oo. Ako naman naka-stay dito. Talagang ako din sir, sabi ko, talagang mas gugustuhin ko magsakad pag may ipon ako magbukid na lang at wala akong amot. Tsaka nandito ang pera din. Parang If you don't mind, sir, gaano kalaki yung sarili mong sakahan? konti lang sir yung akin. Mga magkano yan? Ano lang sir yung akin? 6 hectares lang. Okay. Dati maluwang, mga sangla-sangla lang. Pero yung asawa ko maluwang ang bukid nila. Nasa 70. Talaga? Siya naman Hanggang ngayon, nangangasiwa. sa kanila pa rin yan? Oo, sir. Ako naman yung sarili ko. Yung 5 solo mo yon sarili mo. Oo, Ito yung mga pundar-pundar mo. Ako nagtatabas mismo. Pero ako, sir, ito na yung buhay ko. So, nandito talaga yung paglaya mo. Kasi wala akong Nandito yung sinasayang paglaya. na oras. Nasa, paano tawag doon? Nasa kamay mo yung Nasa kamay mo. Oo, yung sarili mong Yung paglaya mo sa kahirapan. Sa kahirapan. Madaling mabuhay sa bukid, sir. Tingnan mo, sir, may alaga akong native na manok. May bibi ako, may itik. May tanim akong gulay. Sa sarili kong bakuran. So, diskarte. Diskarte lang, sir. Sipag, diskarte. Oo. Tsaka,
Ewan ko, ako mabarkada rin naman ako, kaya lang talagang kung trabaho. Okay? So, Saan let's tayo go. next, sir? Sa General Assembly. Okay, so punta na po tayo sa General Assembly. Sir, anong pag-uusapan sa General Assembly? Pag-uusapan sir natin doon, ang agenda po natin doon yung dam elevation, Okay, yung status of farming activities, okay. at saka yung cropping calendar. Yung cropping calendar, yan. Oh, sir, Importante po yan. Abangan nyo po yung cropping calendar na sinasabi. Diyan ka mo, talaga maturog ka 10 o'clock, 11. 3 o'clock, Nakaring nakaringak mo na. rin. So, agluto akti pagkain ng gajay tao ha. Saka nagluto? Uwe, sir. 4 o'clock, basta paglawag sir dyan, panak taltalon. Tabasa. King i-test mo man dajay kwa. Dajay shoot tayo nga day bumaba tayo tilugan. Dajay tumawid tayo jay apan jay irrigation. Kita man. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.